أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inshallah ta'ala mga kapatid sa Islam, pag-uusapan natin ngayon inshallah ta'ala, before tayo mag-proceed sa sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto ko ibahagi sa inyo ang napakagandang kwento kung saan mapupulutan natin ang aral. Ang storya minention sa loob ng Quran, kung saan marami tayong mapupurot na aral. Ito yung Qissatul Yusuf. Ito yung story ni Yusuf alayhi salatu wassalam na tinatawag sa Biblia. Ito yung si Joseph the Dreamer. Siya ay ang binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala mag-interpret ng dream. So, alhamdulillah, marami tayong makukuha ang aral dito bi'inillahi subhanahu wa ta'ala. Sa mga kapatid natin, una, ang tatakil ko dito ay Tagalog. After nito, sa next session ay tatausog ko naman para sa mga sila tausog inshallah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. So na-mention ng Allah subhanahu wa ta'ala, tilka ayatul kitabil mubin. Ito yung ayat. Ayat means signs. Ang daming signs sa loob ng Quran for those who reflect. Kung tayo ay nagre-reflect sa mga sign na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, matatagpuan natin ang katotohanan at igagabay tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran ay kitabul mubin. Ito ay sign, clear sign from Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan makikita mo lahat ng sign. Ito ang sign na pinadalan tayo ng Allah ta'ala ng mga propeta para malaman natin ang sino ang tunay na Diyos. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan pinadala namin ang Quran sa Lughatul Arabiyya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa last propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabi ng mga ulama, yanbaghi alayna an nata'allama al-lughatal arabiyya li'annahu lughatul Quran. So, kailangan ito ay lazimu alayna, ito ay lazim sa atin, wajibun alayna, wajib sa atin ang mag-aral ng lughatul arabiyya. Bakit? Dahil ang lughatul arabiyya, ito ang lugha ng Quran. Ang Quran ang nagturo kung paano yung fusaha ng lugha ng Arabiyya. Inshallah subhanahu wa ta'ala, la'allakum ta'kilun, para magkaroon kayo, mag-reflect ang mind nyo, matutunan nyo ang katotohanan at magamit nyo yung tamang mindset kung saan yun ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. So Muhammad, minention namin sa'yo ang pinaka the best of stories. Maraming stories sa loob ng Quran. Nandiyan ang story ng Men of Cave, Ashabul Kahf. Daming stories sa Quran, pero yung na-mention ng Allah ta'ala sa loob ng Quran regarding story of Joseph, napakaganda. One of the stories sa loob ng Quran, sobrang ganda. Bima awhayna ilayka. Ito yung Quran niya Muhammad, sabi ng Allah ta'ala, ni-reveal namin sa'yo. Awhayna, through wahi. Ni-reveal namin sa'yo hadal Quran wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Before ng Quran na to ya Muhammad, ikaw ay kasama sa mga sila walang alam about dito. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhalika min amba'il ghaibi nuhihi ilayka. O Muhammad, ito yung Quran na ni-reveal namin sa'yo ang unseen. Kasi bakit? Hindi mo naabutan ang time ni
Jesus Christ. Ang gaf ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka Jesus Christ alaihi salatu wasallam 600 years. So wala ka doon ya Muhammad sa time nakipagdebate ang mga tao, ang mga relatives ni Maryam at saka si Zakaria kung sino sa kanila ay humyakfulu Maryam. Sino sa kanila ang mag-aalaga kay Maryam? Wala ka doon. Paano mo nalaman? Ito lamang ay inspiration galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. So wala kang alam kasi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay ummi, nabiyul ummi, numi ghairu musaqqab. Ito ay ummi na propeta na wala siyang alam, tinuruan siya ng Allah Ta'ala. Galing sa Safir, ambassador na si Gabriel. Okay, kaya 'di ba matatakal din natin 'yan sa continuation ng sira ni Prophet Muhammad. Pag sinabi kay Propeta Muhammad, "Ikra", basahin mo, meaning ikra talaga. Mayroon revelation ibibigay sa kanya ng Allah Ta'ala. Hindi siya marunong, pero tinuturuan siya ng Allah Ta'ala. Kaya lahat ng sinasabi niya, wa may yantiku anil hawa in huwa illa wahyum yuha. Lahat ng sinasabi ni Propeta Muhammad, ito ay revelation galing sa Allah at hindi yung gawa-gawa niya. Okay? So ang ikra naman sa atin, sa umma ni Propeta Muhammad, ito ay ta'allum, learning. Hindi pwedeng pagising mo magaling ka na. Ito ay ta'allum sa atin. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Kailangan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they are ghairu musaqqab, unlettered sila para walang masabi ang tao. Kasi pag sobrang bright ka, magaling ka, isipin niya ba ginagawa-gawa mo lang kasi bright ka, genius ka, philosopher ka, napagagaling mo, ginawa mo yung religion yan. Pero pag sinabi ikaw ay unknowledgeable, pero kung sinasabi mo lahat accurate, nagko-connive sa langit, nagko-connive sa science, nagko-connive sa lahat ng bagay, doon mo makikita na hindi ito galing sa salita ng isang taong unlettered, pero ito ay galing sa eligible sa God Almighty, Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun mga kapatid sa Islam. Okay. Continuation natin ng ayat. وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Sabi ni Prophet Joseph sa kanyang tatay, "O aking ama, kagabi, fi manami ru'yal manam, kagabi natulog ako aking ama, nakita ko sa panaginip ko 11 kawakib. Kaukab means ang plural niya ay kawakib, stars. 11 stars aking ama, nakita ko sila, nag-prostrate sila sa akin, at maliban sa 11, mayroon isang kamar at isang araw na nag-prostrate sila sa akin." So alam agad ni Joseph, alam agad ni Jacob, dahil si Jacob ay propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag sinabi mo nga Israel means Jacob. Pag sinabi mong Bani Israel, ito yung mga asbat, ito yung anak ni Jacob. Okay? 12 sons of Jacob. Ito yung asbat. So ito yung nakita nila. Ito yung tinatawag na asbat. Pero pag sinabi mong Bani Israel, ito yung anak ni Jacob. Pag sinabi mong Israel, ito si Jacob. Sino si Jacob? Siya ay anak ni Ishaq. Sino si Ishaq? Anak ni Abraham alayhi salatu wassalam. So, siya ay propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Agad niya na-recognize itong anak ko, siya ay pinili. Kasi sa mga anak ni Joseph, talagang ni Jacob, ang pinakapaborito niya ay sino? Si Yusuf. Dahil iba yung kanyang nanay, tapos napakagwapo ng batang na to. So, nagkakaroon na ng envy sa kanya mga kapatid. So, sinabi sa kanya ng kanyang tatay, "Ya bunayya, لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين." O aking anak, sabi sa kanya ni Jacob, "La taqsus ru'yaka ala ikhwatik." Huwag mong sabihin ang storya na yan sa mga kapatid mo. Fayakidu laka kaida. Gagawan ka nila ng makida. Plot, kaida. Makida. Inna shaytana lil insani aduwwum. Totohanan anak, ang shaytan ay tunay na kalaban. Naglalagay siya ng enmity between you and your brothers. Baka ang whisper niya sa iyong kapatid, gagawan kanila ng kasamaan. O aking anak. So natakot si Jacob kasi alam nito ay sign ng prophethood, nubuwa. كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yajtabika rabbuk. Si Joseph o ikaw Joseph, Yusuf, pinili ka ng Diyos mo, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. At tinuruan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ta'birur ru'ya. Ibig sabihin, mag-interpret ng ahadith, dream. Wa yutimmu ni'matahu. At kinumpleto ng Allah ta'ala ang kanyang blessings sa'yo at sa family ni Jacob na tatay mo. At kama atamha ala abawayka, katulad ng pagkumpleto ng Allah ta'ala ng blessings sa apo mong dalawa. Sino? Si Ishaq at saka si Abraham. Qablahu min Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. At ang Diyos mo ay all-knowing, alimul hakim, and all-wise ang Allah subhanahu wa ta'ala. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Sabi ng Allah Ta'ala sa kwento ni Yusuf, at ang kanyang kapatid, marami tayong makukuha sa mga sila as-sa'ilun. As-sa'ilun means yung mga those who ask questions. Ano ba talaga nangyari? Anong makukuha natin ibra, pag-aaral dito? So sabi na, continuation ng ayat, إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. So, sabi ng mga kanyang kapatid, bakit si Yusuf at ang kanyang kapatid? Ang kapatid niya rito ay susunod kay Joseph. After ni Yusuf, meron pang kapatid niya mas bata sa kanya. Ito si Benjamin. Sabi niya, bakit si Yusuf at sa kanyang kapatid ay mahal ng ating tatay? Bagkos tayo ay nahnu usba. Tayo ay malakas. Tayo ay jamaa. Usba. Kumbaga parang, inna abana lafi dhalalim mubin. Parang sa kanilang interpretation, ang tatay natin talagang deluded na. Hindi niya ba alam kahalaga dalawa sa jamaa? Napakarami, di ba? Sa time ng mga Arabo, kung na-remember nyo, lecture ko yung about sa sira ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang forefathers, kung saan si Abdul Muttalib, habang naghuhukay siya, nakuha niya yung zamzam, tapos nagalit sa kanyang mga tao. Gusto sabi niya, galing yan kay Ismael, tayo lahat ay apo ni Ismael. Sabi niya, hindi ako nagbinigay ng Allah ng panaginip, sa akin tong zamzam. So gusto niyang labanan yung mga tao na yun na gusto siyang i-oppress, pero sabi niya wala akong magawa kasi ang anak ko dati si Al-Harith lamang ang anak ko that time. Kung sana binigyan ako ng Allah ng maraming anak, kaya ko sila malaban. Ito yung tinatawag na usba. Kung marami kang anak, marami ka, malakas ka, parang sa walis. Pag isa lang, mas madali ka baliin, pero pag marami, mahirap kang tibagin, di ba? So sabi niya, pag sa amin, kung interpretation namin, pipiliin ng aming ama ang dalawa kaysa sa jamaa, parang inna abana lafi dalalim mubin. Sabi nila, ang ating tatay ay talagang nawawala na. Siya ay in plain error. Yun ang interpretation nila. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ang sabi sa kanila, isa sa kanila yung pangalan, wa kana akbaruhum wasmuhu Ruben. So, sabi ni Ruben sa kanila, ito yung leader, ibig sabihin ng panganay nila, sabi niya, uqtuluhu Yusuf. Uqtuluhu Yusuf. Ang sabi ng iba sa kanila, ang sabi para ng iba, yung usba, yung karamihan ng mga kapatid, sabi nila, uqtuluhu Yusuf. Patay na lang natin si Yusuf. Awitarahu ardan. At itapon natin siya sa isang area, part ng mundo, yakhlu lakum wajhu abikum. At pagkatapos nun, malilin ng atensyon ng ating tatay sa inyo. So nakita nyo? At sinabi nila, watakunu min ba'di qauman salih. At after doon, maghingi tayo ng tauba at magbabago na tayo. Ito yung mga plano nila at alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito tayo mga Muslim, mag-ingat tayo dito. Never ka magpaplano sa Allah ta'ala.
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Huwag ka magplano sa Allah, nagpaplano rin ng Allah Ta'ala sa iyo. So nagplano sila, sabi niya gagawin natin to, hindi naman tayo mabubuking, after dito magbago tayo at mapapalapit na tayo sa ating tatay. Ganito rin nag-aware sa atin sa Allah Ta'ala. Kaya di ba pag nag-aaral tayo ng akida, dapat ini-specify natin kung paano natin i-apply yung ar-raja wal khawfu wal mahabba. Kailangan natin sila mutasawi, ibabalance. Hindi sobra yung hope mo sa mercy ng Allah Ta'ala at nawala na yung fear mo sa Allah, yun ay hindi maganda. Hindi naman sobra ang fear mo sa Allah Ta'ala at nawala na ang hope mo sa mercy ng Allah. Kung ikaw nagkasala, marami ka ng kasalanan, sabi mo, hindi na ako papatawarin, wala na akong pag-asa, magwawala na lang ako, masama lang ako, yun ay pangit. La taqnatu min rahmatillah. Ikaw naman sa sobrang hope mo, sabi mo, kahit anong kasalanan ko, papatawarin ng Allah, basta gumagawa ko ng ito, nag-iibadat ako ay Muslim, ganito, after ko makuha to, magbabago naman ako, pag makuha ko na to, magbabago. Ito ay tinatawag natin, ito ay plano, makar. Mag-ingat tayo. Nagpaplano tayo, nagpaplano rin ng Allah at hindi natin alam ang kamatayan. So nakita mo yung plano nila, sabi nila, after natin itapon si Yusuf, malilin ng mukha ng Allah, ng tatay natin sa inyo, at after noon magbabago kayo. So akala nila makakaligtas sila, di ba? وقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. Sabi ng kanilang akhbarhum masmuhu Rubin, ang pinakapanganay sa kanila, ito may concern kay Yusuf, ayaw niya patayin si Yusuf. Sabi niya, qala qailum la taqtulu Yusuf, huwag niyong patayin ang ating kapatid na si Yusuf. Sabi niyang panganay, huwag niyong gawin patayin si Yusuf. Bagkos wa alquhu fi ghayabatil jub. Itong jub, ito ay bi'ir, well. Itapon natin siya sa well. Yaltakithu ba'dus sayyarat. At kung makadadaan na yung sayyarat, ito yung tinatawag na kafila, yung karaban, mga tijarul kafila, mga karaban, pag nakadaan sila ay sayyarat, baka kunin si Yusuf. Ibenta natin as a slave. Huwag niyong patayin. In kuntum fa'ilin, kung gusto nyong gumawa ng plano, itong gawin nyo. So nakita nyo yung plano nila. So yun nangyari. After nun, meron na silang tinatawag na tawatu. Ang tawatu ay connivance. Tawatu bainahum. Yani tawatu. Meron na silang tawatu, connivance against kay Yusuf. Tapos nagplano na sila. Ang sabi nila sa kanilang tatay, قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناسهون أرسله معنا غدا يرتع ويلأب وإنا له لهافدون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة إنا إذا لخاسرون. So sabi nila, ya abana, o aming ama, ma laka la ta'manna ala Yusuf, bakit naman aming ama ayaw mo ipagkatiwala sa amin si Yusuf? Wala ka bang tiwala sa aming ama? Bakit ayaw mo sa tagal-tagal na namin hindi mo pinapasama sa amin si Yusuf at hindi mo tinatanggal sa side mo, sa gilid mo, o aming ama? Pagkatiwalaan mo kami sa Yusuf dahil kapatid niya kami ang panganay niya. Inna lahu lanasihun, kami ay well-wisher, katotohanan, well-wisher kami para sa kapatid namin. Arsilhu ma'ana ya abana. Ipasama mo siya sa amin, ipadala mo na siya sa amin, yarta wa yalab, para maglaro siya doon sa grazing pasture namin, mag-enjoy siya, wa inna lahu lahafidun, at babantayan namin siya. Ang sagot ni Yaqub alayhi salatu wassalam, qala inni la yahsununi an tadhhabu bih, ang ilungkot ko, tinatawag na huzun, kung ipapadala ko ang inyong kapatid sa inyo, wa akhafu ay yakulahu dhib, baka hindi nyo mamalayan makain siya ng dhib. Ang dhib ay wolf, kasi that time parang layo ng wolf ay nakakatakot sa wild, at kayo ay maging negligent sa kanya.
Dito sabi ng mga ulama, mga kapatid sa Islam, dalawang interpretation dito. Dalawa. Ang first interpretation dito, ang tinutukoy ni Jacob dito, ito yung tinatawag na meron siyang gustong i-meaning dito, thawriya, na gustong i-double entry niya sa meaning niya. Parang sinasabi niya dito na parang ang kinakatakot ko baka pasukin ang heart nyo ng patulad ng heart ng dhiab. Itong dhiab yung wolf, at kainin nyo at magkaroon kayo ng grudge sa kanyang kapatid. So yun ang first interpretation niya. Although literal na sinasabi aso. Sa kabilang interpretation ng mga mufassir, ito ang tinutukoy dito ay literal na aso. Kasi pag nandun siya sa flock katiya at napabayaan siya, baka makagat siya ng aso, ito tinatawag na wolf. So yun ang dalawang interpretation ng mga ulama. Tapos sabi nila, para ma-convince na ng kanilang tatay, sabi niya, tay, la in akalahu dhib, kung kakainin man siya, kakagatin siya ng aso, wa nahnu usbah, napakalakas namin, alam namin, takot sa amin ang dhiib, dahil marami kami, inna idal lakasirun, katotohanan aming ama, kami ay loser, wala pala kaming kwenta, na hindi namin mabantayan ang aming kapatid, sa dami namin kami ay usbah, napakalakas naming aming ama. So hanggang sa na-convince nila si Jacob, ganun dali nila, nang nadala nila na si Yusuf alayhi salatu wassalam, فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. So, hanggang pumunta na sila doon, at ajma'u, at nag-ipon sila, nag-connive sila, nagtawato sila, fi ghayabatil jub, itapon si Joseph sa Job, yung tinatawag na bi'run. Ito yung well. Dito makikita mo yung focal, ito yung jawhar ng da'wa natin dito, sa story natin. Ito yung makikita mo first, makukuha nating pag-aral dito, yung wa'adullahi subhanahu wa ta'ala. Promise ng Allah. La yukhlifullahu mi'ad. At si Allah, ang Allah ta'ala, never siya nag-break ng kanyang promise. Dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinatawag wahyul ilham. Nagwahing Allah ta'ala, nag-inspire ng Allah ta'ala sa heart ni Joseph. Sabi ng Allah ta'ala, wa awhayna ilayhi, at nag-reveal kami kay Joseph, la tunabbi'annahum bi amrihim hada. Yusuf, sabi ng Allah ta'ala, katotohanan pagdating ng araw, sila ay i-remind mo sa kanilang ginagawa at hindi kanila makikilala. Allahu Akbar. I-remind mo sila, O Joseph, sa araw na darating at hindi kanila makikilala, pero makikilala mo sila. Subhanallah, ano kaya mangyayari kay Joseph? Kailangan niyang daanan ng ganito. Di ba sabi nga ng tinatawag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, man ashaddul bala, sinong pinaka binigyan ng Allah Ta'ala ng mga test? Sabi ng Propeta Muhammad, al-anbiya, thumma amsal fa amsal, then next sa anbiya. Kasi ang pinaka binigyan ng Allah ng test ay ang mga propeta. Greater thy tests, greater thy faith. So, lalo na yung mga rusul, yung mga messenger. So, ito yung pag-aaral natin at aabangan natin ang sinabi ng Allah, la tunabbi'annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun. Joseph, i-remind mo din sila at sasabihan mo sila at i-announce mo sa kanila ang isang bagay kung saan anong ginawa nila at sa ganung paraan hindi kanila makikilala pero makikilala mo sila. So sabi ng mga ulama, 3 days sa loob ng bi'ir si Joseph habang hinantay ng kapatid nila kung makuha siya as a slave na ganyan, hanggang sa dumaan na yung sayyarat, yung kafila, yung tijarat at kafila, ito yung merchant, dumaan sila. Waja'u, at ang ginawa nila, nang umuwi ang mga kapatid niya sa bahay, waja'u abahum isha'an yabqun, dumating sila sa kanilang tatay, isya, fi waqtil isya. Ano bang isya? Ang isya, ito yung time ng supper, o after ng supper. Dumating sila sa kanilang tatay at inunahan nila. Ang ginawa nila na pagdating nila, nauna sila umiyak. Pagdating nila, iyak agad. So nakikita mo, kaya wag kang nagpapadala ko sa mga iyak-iyak. Hindi lahat ng umiyak ay totoo. Maniwala ka sa akin, ang munafik ay marunong umiyak. Kahit ang artista marunong umiyak. Napapabilib ka pero yun ay acting lamang.
Okay, hindi natin nababasa ang heart ng tao, pero ang ginawa nila, dumating sila sa tatay nila, panay ang iyak nila. Yabkun. Kasi bakit sila dumating ng gabi? Hindi nila alam ano ang excuse na sasabihin nila. Nag-iisip sila kung ano ang sasabihin nila para makumbins ang tatay nila na sinabi nila, tayo, walang mangyayari sa aming kapatid, kami ay usba, kami ay nasihun, well-wisher kami, walang wolf na makakalapit sa kanya, kung mapakakalapit sa kanya kami ay mga loser. Ngayon, darating sila, wala na si Joseph. Anong sasabihin nila? So dumating sila, nag-iiyak sila. Para convincing ba? Umiiyak sila. Qalu, ang sabo nila, Ya abana inna dahabna nastabik wa tarakna Yusufa inda mata'ina faakalahu adh-dhib. Sabi nila, o aming tatay, kami ay nagtakbuhan, zahabna, nastabik, at nagkaroon kami ng musabaka, wa tarakna Yusuf, at pinakausap namin kay Yusuf dahil bata pa siya, Yusuf, inda mataina, dyan ka muna sa mataina, sa mga belongings namin habang maghahabol-habulan kami. At aming tatay, hindi namin sinasadya, faakalahu dhib, kinain si Joseph ng ano? Kinain siya ng aso, ng wolf. Wama, tapos, para convincing, sinabi niya la, Wama anta bimu'minin lana walau kunna sadikin. O aming tatay, totoo ang sinasabi namin kahit ayaw mo kaming paniwalaan. Subhanallah. Para ma-convince silang kanilang tatay, sinasabi nila, tay, totoong sinasabi namin kahit ayaw mo kaming paniwalaan. Nagsasabi kami ng totoo. Ang sagot sa kanila ni Joseph, ni Jacob, Qala bal sawalat lakum anfusukum amran. Yan ang sawalat lakum anfusukum. Yan ang suggestion ng inyong sarili. Kung yan ang mga sinasabi nyo, anak, sige, sabihin nyo. Sabi ni Jacob, Fasaburun jamil. Ang pinakamainam sa akin mga anak ngayon ay maging patient. Maging patient ako. Magsasabar ako. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ang Allah lamang ang nakakaalam sa lahat ng mga inattributes nyo. At walang makakaligtas sa Allah. So yun ang sinabi ng kanyang tatay. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Hindi nagtagal, dumating ang sayyarat, kafila, yung karaban tijariyun, dumating sa kanila. Pag dating ng karaban, isa sa kanila, fa'arsalu waridahum, lumapit sila doon sa bi'ir well, fa'adla dalwah. At binawa nila yung dalwon nito yung bucket. Binawa nilang bucket. Pagbaba ng bucket, para kukuha sila ng tubig dahil nauuhaw sila. Pag-angat sa taas, Qala ya bushra hada gulam. Nakahawak si Joseph. Pagdating sa bucket, nakahawak si Yusuf alayhi salatu wasalam sa bucket. Nagulat sila, sabi niya, Ya hada bushra hada gulam. Good news, merong bata. Kasi that time, napakamahal ng slave at napakagwapong bata si Joseph. Sabi niya, Ya bushra hada gulam. Wa asarruhu bida'atan. At tinago si Joseph. Saan? Doon sa caravan, tinago siya para ibenta siya. Subhanallah. Tinago sila. At sabi ng Allah Ta'ala, Wallahu alimun bima ya'malun. At ang Allah lamang ang nakakaalam. O sa kabilang sabi ng mga ubang ulama, mufassirun, sabi nila, nagpanggap ang kapatid ni Joseph, hindi siya kilala at binenta siya sa mga dumaan na yun para mabenta siya doon sa Egypt. Kasi yung Central Asia at that time yung Egypt. So, ang Allah Ta'ala ang nakakaalam sa kanilang lahat ng plano. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودٍ. Sabi ni Ibn Mas'ud, binenta si Joseph ng 20 dirhams. Or sa kabila, sabi ni Ibn Abbas, 21 dirhams. Napakababa nang binili si Joseph. At وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودٍ. At binenta siya ng mura lang. Pinangkuha lang siya ng mura. Sabi ng Allah Ta'ala, wa kanu fihi minaz zahidin. At ang tingin nila kay Joseph na parang tao na parang mababa lamang ang rangko. At hindi nila alam yun ay propeta ng Allah Ta'ala ang kanilang binenta. Subhanallah, hindi nila alam yun. Minaz zahidin. Sabi ng mga mufassir, dhalika annahum lam ya'lamu nubuwatah wa manzilatahu indallahi azza wa jal. Lam ya'lamu, hindi niya alam nubuwatah, kung siya ay may pagkapropeta ng Allah Ta'ala,
wa manzilatahu, at yung manzila, yung daraja niya sa Allah, hindi nila yun alam. Sabi ng mga ulama, indallahi azza wa jal. So yun ang ginawa nila, binenta nila si Joseph alayhi salatu wassalam. Nang dumating si Joseph sa Misr, sa yung Asim that time, yung center ng Arab that time, yung ng Egypt, وقال الذي اشتراه من المصري من مصر لامرأته أكرم مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Nang dumating si Joseph, binili siya ni Aziz. Si Aziz ang bumili sa kanya. Si Aziz, mga kapatid, siya ay wazirul Fir'aun. Siya ay wazir, secretary ni Fir'aun, o minal kazain. O siya kasama sa mga tinatawag na treasurers ng Pharaoh that time. Ang pangalan niya ay Katafer. Ang pangalan niya ay Katafer. So, ang pangalan ng kanyang asawa ay si Zulaika. Okay? Yun ang pinaka-known na pangalan ng kanyang asawa, si Zulaika. So, nung nakita niya si Yusuf, according sa story, si Zulaika ay batang babae. Si Aziz ay medyo may edad na, pero wala silang anak. Wala silang anak. Napakaganda ni Zulaika. Siyang pinakamagandang babae na sa Egypt that time. So, nakita niya si Joseph, bata pa, sabi niya sa asawa niya, akrimi matwahu. O aking asawa, honor this child. I-honor natin siya at ipatirahin natin sa atin asa at we hope, sabi niya, ay yanfa'ana, ma-hope tayo na magkakaroon tayo ng benefit pag kinuha natin ng bata na to, o nattakhidahu walada, or i-adapt na lang natin siya, na adopted siya natin. So, nang nangyari yung kay Aziz, hanggang sa dumating na si Yusuf, at di nagtagal mga kapatid sa Islam. Nang di na nagtagal, pabinata na si Yusuf. Bata pa, sobrang gwapo ni Yusuf. At nang nagbinata na si Yusuf, pag binata ni Yusuf, nakita ng kanyang asawa, si Zulaika, kung gaano kagwapo si Yusuf, hindi niya nakaya. Subhanallah! Ang gwapo ni Yusuf, minsan pag ini-imagine mo, unimaginable. Kasi lahat ng hindi kaya i-grasp ng human mind, sobrang ganda niyan. Parang example ko sa inyo, Jannah. Pag sinabi ng Allah talang Jannah, napakaganda, mala irun ra'at, hindi pa nakita ng mata, wala udhunun sami'at, hindi pa narinig ng tenga, wala khatara ala qalbil bashar, at hindi pa naisip ng human mind, ganun siya kaganda. Ukhfiya lahum min qurratil ain, tinago ng Allah Ta'ala na tinatawag siya qurratul ain, delightful ng eyes. Surprise ba? Kung bibigyan ka ng surprise, subhanallah, makikita mo surprise, iPhone, tuwang-tuwa ka, or kotse, iba yung Jannah. Nakita mo? So si Yusuf, ang gwapo niya, undescribable. Kasi lahat ng human, pag pinadescribe sa atin, hindi mo siya kaya i-describe ang isang bagay na kung saan mahirap i-describe unless makita mo sa personal, nandun ka nakita mo. So yun nangyari, hindi na kaya ni Zulaika. Hanggang sa na-mention dito, di nagtagal, nang nandun na si Yusuf sa kanila, binata na si Yusuf, ano ang nangyari? Nang sinabi ng kanyang asawa na si Yusuf ay kukunin natin anak or makakuha tayo ng benefit, sinabi ng Allah Ta'ala, كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Sabi ng Allah Ta'ala, كَذَلِكَ مَكَّنَّا يُوسُف. Tamkin. Sabi ng Allah, yan ang katotohanan kung saan nilagay namin si Yusuf sa posisyon. Sino naglagay? Allah subhanahu wa ta'ala. Binuwi mo, binenta ka ng kapatid mo dahil sa hasad, dahil sa envy. Yung tatay mo, mahal na mahal ka, nalulungkot. Hindi na siya nakita. Sobrang pagmamahal sa kanya ni Jacob. Ngayon, lahat kailangan tong daanan ni Yusuf, ni Joseph, ng bata pa siya, dahil kailangan yun ang mission niya. Makkanna, at nilagay siya ng Allah Ta'ala sa isang sa area kung saan yung pinakaasima, yung center niya, yung Egypt. Para ano? Linu'allimahu min ta'wilil ahadith. Para maturuan siya ng Allah Ta'ala ng ta'birur ru'yah. Ito yung tinatawag na interpretations of dream. Yun ang binigay sa kanya. At sabi ng Allah, Wallahu ghalibun ala amri. Ang Allah, kahit sa anong paraan, siya parati ang nanalo sa kanyang kagustuhan.
Walang pwede manalo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya parati ang nanalo sa gusto niya. Lakin na aktharan nas la ya'lamun. Pero ang karamihan ng mga tao, wala silang alam. Sabi ng Allah ta'ala. فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Di naglaon, di nagtagal, lumaki na si Joseph. Nang lumaki si Yusuf alayhi salatu wassalam, ataynahu hukma. At umabot na sa age na kaya niya na ma-receive ang guidance galing kay Allah Ta'ala, ang nubuwah, prophethood, binigyan na namin siya ng Allah. Sabi ng Allah, binigyan na namin siya ng hikmah at knowledge. Nakita nyo na mention, every prophet, especially messenger, ang binigay sa kanila ng Allah Ta'ala, mayroon wisdom and knowledge. Kasi kung mayroon kang knowledge at wala ka naman wisdom, useless. Hindi mo rin magagamit ang knowledge kung wala kang wisdom. May time din mayroon kang wisdom pero wala kang knowledge. Para example ng wisdom at saka knowledge, mayroon kang gamot. Marami kang gamot. Pero hindi mo alam kung saan gagamitin ang gamot. Ikaw naman, marunong ka sa gamot, sinasabi mo tong gamot ganyan pero wala ka rin gamot. So ganun sa Islam. Pag ikaw ay ginaid ng Allah Ta'ala, kahit napakagaling mo mag-ta'wil, kahit napakagaling mo mag-explain ng isang bagay, kung wala kang basis galing sa Quran, unacceptable yun. Napakagaling mo. Sobrang galing mo ma-explain, unacceptable. Meron naman time, nandyan naman sa'yo ang dalil, nandyan na lahat ng pero hindi mo alam paano i-gamitin. Kaya kailangan natin, hingin natin kay Allah Ta'ala, na bigyan tayo ng knowledge at saka hikmah. Okay? Katulad ni Sheikh Abu Hanifa. Sheikh Abu Hanifa, subhanallah, grabe sa hikmah, sa wisdom. Ang ginagawa niya yung mga kanyang estudyante ng mujadala. Nagkakaroon sila ng debate, munakasya sa harap niya. Ganun, titignan niya kung gaano sila gagaling. Isa sa mga estudyante niya, sinabi ng isang estudyante niya, nag-narrate siya ng hadith na hindi alam ni Sheikh Abu Hanifa. Rahimahullah. So sabi niya, ito ay hadith kay Propeta. Naam. Ito ay hadith sahih. So hindi niya alam. Then suddenly tumindig ang isang babae. Nagtatanong ang babae ng isang mas'ala. Question. Very important. Nang narinig ni Abu Hanifa, ang question niya, sinabi niya sa isang lalaki na talibul ilm, na estudyante niya, sabi niya, answer mo nga sa babae na yun, yung tanong niya. Sabi ng estudyante niya, Sheikh Abu Hanifa, hindi ko alam, Sheikh, anong sasagot ko sa kanya. Sabi niya, sagutin mo. Hindi ko alam, Sheikh. Tas nang sinagot ni Sheikh Abu Hanifa, nagulat ang estudyante niya, Sheikh, paano mo nasagot at hindi ko nasagot? Paano mo yun nalaman? Sabi ni Sheikh Abu Hanifa, hindi mo ba alam kung saan ko kinuha yung sagot? Sabi niya, saan? Sa hadith na ginamit mo ngayon din, doon ko nakuha. Ganon kagaling si Sheikh Abu Hanifa. Pag nilabas siya ng hadith, makukuha niya yung wisdom. So minsan, may mga tao napakagaling sa hadith, maraming memorize sa hadith, pero hindi mo alam kung saan to gagamitin sa tamang paggamit. So itong mga prophet, meron siyang, especially si Joseph, binigyan na siya ng Allah Ta'ala ng wisdom and knowledge. Kathalika najzil muhsinin. Ganon sabi ng Allah Ta'ala, nire-reward namin ang mga muhsinin. Hindi naglaon nang naging binata na si Joseph. Warawadathu allati huwa fi baytiha. Warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba qala hayta lak. Hindi nagtagal, hindi nakati si Sulaika. Bili mo, nag-alaga sa kanya, ginawa siyang parang adopted siya nang nagbinata na sa hindi na kaya ni Sulaika. Anong ginawa niya? Sobrang waradathu. Na in love talaga siya. Parang gusto niyang gumawa ng kasamaan kasama si Joseph. At ang ginawa niya nang wala ng husband niya, waghallaqatil abwaba, sinarado niya mga pintuan. Sinarado niya, pinagplanuhan niya. At nang sarado na, sabi niya kay Joseph, sabi niya, Kala Yusuf, hey talak, halika na. Gawin na natin ang dapat nating gawin. Ang sabi ni Joseph, Kala ma'adallah, manghingi ako ng refuge kay Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu rabbi ahsana matway. Sabi ni Joseph sa kanya, ang Rabbi to, yung aking master na asawa mo, siya ay napakabuti at napakabuti sa akin sa pagtitirahan ko at inarugaan ako na mabuti. Hindi ko yung magagawa sa kanya. Subhanallah, itong dapat na isang tao kung pwede mong alagaan katulad ni Joseph alayhi salatu wasalam, kung saan pagkakatiwalaan mo. Diba? Ito yung pinakamainam na tao na hindi binibreak ang tiwala mo katulad ni Joseph alayhi salatu wassalam. So, ang ginawa ni Sulaika, ayaw niya. Sabi niya,
yan ay pinrovide ng Allah Ta'ala. Kaya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadis, 7 na makakasilong sa shade ng Allah Ta'ala sa araw kung saan wala ng shade, na sa taas ng ulo mo yung araw. At 7, isa sa mga 7 na makakasilong dito, yung rajulun, isang lalaki, yakhafu Allah Subhanahu wa Ta'ala, may takot siya sa Allah. Sobra. Bakit? Tatawagin siya ng babae dhatal mansib. Babae dhatal mansib, pag sinabing dhatal mansib, babae ay mataas ang mansib niya, mataas ang degree niya. Siya ay anak ng prinsesa, napakagandang babae, at tatawagin siya ng babae na to, halika, maggawa tayo ng masama, at sasabihin niya, inni akafullah, may takot ako kay Allah. Napakahirap gawin yun. Kaya sinabi ni Sheikh Uthaymin sa kitab niya, Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid, napakahirap. Ang test sa babae, minsan, kaya lang naging number 1 ang test ng ibadat binigay sa atin ng Allah Ta'ala, kasi meron siyang law na kung hindi mo gagawin ay ikaw magkakasala. Pero pagdating sa test ng babae, napakahirap ang test sa babae. Bakit? Kasi laman mo yun eh. Galing sa'yo eh. Di ba sabi, minsan joke ka pa ng iba, sabi niya, paing na lumapit sa'yo, ayaw mo pa? Di ba? Bading ka ba? Gaganuhin ka pa ng iba. Pero, subhanallah, nakita mo si Joseph at yung isang lalaki na kung saan makakisilong sa kabilang buhay, na napakagandang babaeng prinsesa, inaalagaan, tapos gagawa tayo ng masama, sasabihin niya, inni akafullah, may takot ako kay Allah Ta'ala. At isa doon si Joseph, alayhi salatu wassalam. At sabi niya, innahu la yuflihu dhalimun. Sabi niya, hindi magsasukses ang mga sila zalim. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّهَا بُرْهَانَ رَبِّهِ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, sobrang pagmamahal, sobrang interesado talaga si Zulaika kay Joseph. وَهَمَّ بِهَا, at si Joseph sa pagkatao niya lamang, siya ay tao lamang, kung hindi lang siya pinakitaan ng Allah Ta'ala ng guidance at evidence galing sa kanyang Diyos, madadala si Joseph. Madadala siya kasi tao lang siya. Kahit propeta siya, tao lamang siya. Kung hindi siya ginaid ng Allah Ta'ala at pinakita sa kanya ng Allah Ta'ala, hindi si Joseph, hindi niya makakaya yun. Nasabi niya, kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Yan ang sabi ng Allah Ta'ala, ganyan pinaalis namin, pinalayo namin si Joseph sa mga evil na fahsya, yung evil na gawain ng mga fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. At si Joseph, siya ay sa slave namin, siya ay mukhlas, chosen by God Almighty Subhanahu wa Ta'ala to be among those chosen na hindi kaya i-delude ng shaitan. Ito si Joseph alayhi salatu wassalam. واستبق الباب وقدت قميصه من ذبر وألف يا سيدها لدى الباب. Hindi nagtagal, واستبق الباب, tumakbo si Joseph sa pintuan, tumakbo rin si Zulaika. Nang tumakbo si Zulaika sa pintuan, hinabol niya si Joseph at hinila niya yung damit ni Joseph sa likod at napunit ang damit ni Joseph sa likod. Nang napunit ang damit ni Joseph sa likod, wa alfaya sayyidaha, pagbukas ng pintuan ni Joseph, nakita niya sa harap niya si Aziz, yung husband ni Zulaika, nasa pintuan. Nagulat siya. Kalat, biglang kabig ang babae. Alam mo yung babae, mahirap mahuli. Minsan siya may kasalanan, siya pang inosente. Siya pang biktima. Diba? Mahirap nga naman, isipin mo, babae mang-rape. Very rare eh. May, isa na dito kay Joseph eh. Karamihan, ang nire-rape, ginagawa ng masama, ino-oppress, ay babae. So, ginawa niya, bigla siyang kabig. Nang nakita niyang husband niya, sabi niya, qalat ma jaza'u man aradika bi ahlika su illa ay yusjana o adhabun alim. Ang sabi niya sa husband niya, ano kaya ang dapat na ipatong natin na parusa sa siya na gusto gawan ang family mo ng kasamaan, except ang ano natin sa kanya ay kulungin siya at ipanis siya. Di ba? So, nakita mo, gaano siya kakabig. At nakita mo sinabi niya, sabi niya, ano ang parusa na gustong gawan ang ahali mo ng kasamaan, except ang gagawin natin sa kanya ay ikukulong siya at ipapanis. Ayaw niya mamatay si Joseph. Kasi sobrang in love siya eh.
Ayaw ni Zulaika mamatay. Gusto niya ipanis lang si Joseph. So ayaw niya mamatay. Kasi alam nila, ang punishment that time, kung pagtatangkaan mong asawa ng isa sa mga king, ay kamatayan. So sabi niya, wag. Except ikulong lang natin si Joseph. Nakita mo? Ang sabi ni Joseph, hindi, wahiyara wadatni an nafsi. Siya yung gustong gumawa sa akin ng masama. Siyempre, mahirap paniwalayan kahit sobrang gwapo ni Joseph Di ba? Nandun yung husband niya. So, ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga kamag-anak ni Zulaika bumisita doon sa bahay. At may dala siyang bata. Ito sinabi ng ibang mga mufassir. May dala siyang bata na sa cradle, na sa duyan, pinasalita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 bata pinasalita ng Allah ta'ala sa cradle pa lamang. Isa doon si Jesus Christ alaihi wasallam. Alam niyo ba yung sitwasyon ni Maryam that time, ni Mary? At that time siya ay kilala, hindi siya mumisa, hindi siya prostitute, hindi siya baghiya. Lam akun baghiya, sabi ni Maryam, nunwapit sa kanang angel. Tapos yung family na Imran, family ng mga prophet. Then here comes, darating siya, may dala siyang bata. At yung mga Jews naghahanap ng kamalian kay Maryam. Doon palang galit nila sila kay Maryam nang pinanganak siya ng kanyang nanay, babae siya, nagalit na sila. Ayaw nila sa babae. Ngayon si Maryam, inaabang-abangan nila. And dumating si Maryam, dala-dalang bata, sabi niya, Ya Rab, anong sasabihin ko sa kanila pag tinanong nila ako? Nakita mo gaano kagaling Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa paraan na gusto ni Maryam, ang sasabihin niya, pagdating niya doon, ba't ka may dalang bata? Sasabihin ni Maryam, kasi lumapit sa akin si Gabriel na angel, sinabi magkakaroon ako ng anak walang tatay. Kasi doon pa lang yun ma-realize nila, loko-loko ka ba? Paano mangyayari yun, magkakaroon ka ng anak na walang tatay? So magiging way of mockery, sukriya, ang mangyayari kay Maryam. Pero hindi nangyari yun. Ang sabi ng Allah Ta'ala sa kanya, huwag kang magsalita, pero turuin mo yung bata. Pagdating ni Maryam, dala-dala niyang baby, sabi naman, mahadil fariya. Ano tong madumi na to ya Maryam? Til fariya? Anong dinala mo? Pero si Maryam, wa asharat ilayhi, ginagano niya si Jesus. Tinuturo niya sa baby. Sabi ng mga Jews, Maryam, gusto mong kausapin namin ng bata kakalabas pa lang? Nasisiraan ka na ba? Doon na pinasalita ng Allah Ta'ala si Jesus. Sabi niya, blessed be that day I was born. Sabi niya, Allah Ta'ala gave me wisdom and knowledge, and He enjoined upon me salah as long as I live. And Allah Ta'ala made me good to my mother and not to be arrogant to my mother. Wassalamu alayya yawma wulidtu, and peace be upon me the day I was born. Wa yawma amuthu, in the day I die. Not I died. Wala sinabi, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma mittu. Wala sinabi, sa araw na namatay ako. Sabi niya, wa yawma amuthu, mamamatay ako. Wa yawma ubathu hayya, at saka araw na ibubuhayin ako. So isa sa mga pinasalita ng Allah Ta'ala si Jesus Christ. Yung pangalawa sa time ni Juraids. Yung pangatlo, ito na yung bata na ito pinasalita. Sabi niya, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ كَمِيسُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. So sabi ng bata na to, kung ang damit ni Joseph napunit sa ulihan, kung ang damit ni Joseph napunit sa kudda, sa unahan, totoo yung sinasabi ni Zulaika at si Joseph ay sinungaling. Pero pag ang damit ni Joseph napunit galing sa likod, pag ang damit ni Joseph napunit galing sa dubur, ibig sabihin dubur sa likod, fakadabat wa huwa minas sadikin. Sinungaling si Zulaika at totoo si Joseph. At yun ang sinasabi nga, di ba? Pag nanonood tayo ang Soko, sabi ni Gus Zabergas, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Di ba? Kahit gaano ka magsinungaling ang ebidensya, hindi aayon sa'yo. So, nangyayari na nakita nila yung damit ni Joseph at ang punit na sa likod. At doon nalaman ni Aziz ang may kasalanan, may plano lahat ng kanyang asawa. Ang sabi niya, innahu min kaydikunna,
Inna kaydakunna adim. Hindi, alam mo, nang sinabi to ni Aziz, hindi niya sinabi sa asawa niya lang. Sinabi niya in general sa babae. Grabe ang babae pag mag-plot. Sabi ni Aziz, innahu min kaydikunna. Hindi niya sinabi hindi niya sinabi inna min kayduki. Sabi niya kaydikunna. Ito yung plano nyo, mga kababayan. Wala doon kasama siya lang eh. Sabi niya inna kaydakunna adim. At saka mga plano nyo babae, grabe. Kasi mahirap talaga kalabanin mo pa regarding sa ganun issue eh. Minsan kahit silang may kasalanan, papalabasin na lang nila silang ginawa ng masama, ikaw na yung masama. Hindi ka pakikingin kasi babae, abnormal pag makikita mo babae pang gagawa ng masama sa'yo. Babae yung mga rape sa'yo, parang very rare to. Impossible. Diba? So grabe ang plot. Tapos sinabi ka ni Aziz, Yusuf aridan hada wastagfir li danbiki innaki kunti minal katiin. Sabi niya, Yusuf aridan hada. Sabi ni Aziz, Yusuf, wag na natin pag-usapan to. Itago mo na lang. Kasi bakit? Nakakahiya yun. Isa kang king. Tapos yung asawa mo mang-rape ng isang slave. Nakakaya yun sa side ng pagkalalaki mo. Sabi niya, Yusuf, ayoko nang marinig to. Dahil mahal na mahal lang ni Aziz Zulaika. Sabi niya, Yusuf, ayoko nang marinig to. At ikaw babae, ikaw ay khatiun. Ikaw ay khati'ah. Ikaw ay makasalanan. Mangingi ka ng kapatawaran sa Allah Ta'ala. Pero bakit nalaman? Alam mo naman, sa bahay ng king, maraming mga servant. At maraming nagsisismis-sismis ganyan. So, nang lalaman ng mga kasama ni Zulaika. Kasi si Zulaika, mga kapatid, meron siyang grupo. May grupo siya. Yung grupo niya yung parang social na group. Kasama niya lahat, mga prinsesa, yidat, mga prinsesa. Kumbaga, lahat sila magkakasama ng pinakamaganda talaga si Zulaika. Nang narinig ng mga grupo ni Zulaika, itong si Zulaika, mangre-rape ng lalaki, lalo pa slave lamang. Parang bumaba ang tingin ni Zulaika. Sabi niya, ano? Si Zulaika ay ganun ang ginawa. Nakakahiya siya, hindi siya bagay sa atin. Ganyan naman ginagawa niya. Ang dami-daming lalaki, bakit yung slave pa? Kasi mga kapatid, hindi nila pa nakita gaano kagwapo si Joseph. At nang narinig to ni Zulaika yung mga tuhma, yung accusation nila, yung itiham nila, hindi siya kumibo. Bakit? Kasi nasa isip ni Zulaika, hindi nyo kasi nakita ang nakita ko. Kung nakita nyo lang ang nakita ko, mas lampas pa doon ang gagawin nyo. Pero ang ginawa niya, gano'n siya kasigurado. Na ito yung sinasabi ko sa inyo. May mga time, may mga time, ano ang in-explain sa'yo, hindi mo pa rin magets unless makita mo ng personal. Parang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa ating gano'ng kagandang Jannah. Pero gano'ng pinag-uusapan natin ganda ng Jannah, ng details, hindi pa rin natin ma-picture out unless nandun tayo sa Jannah. Subhanallah. May mga tao, minsan nga, di ba, pag nagsasabi sa'yo, ay, may nakita akong gwapo, maganda, pero hindi mo alam pala yung tao na to, hindi pa nakakita ng magandang sobrang ganda o gwapo. Kaya nakita lang ng normal gwapo, maganda, sinasabi niya, sobrang ganda, sobrang gwapo. Di ba? Pero anong ginawa ni Zulaika? Kasi alam niya, kung sasabihin niya, kasi sobrang gwapo ni Yusuf, hindi ko kaya pigilan. Sasabihin din ng mga babae sa kanya, ano ka ba Zulaika? Napakaraming lalaki sa Egypt. Lahat ng gusto mo makukuha mo. Slave pa yun. Bakit nagtsatsaga ka doon? Di ba? So, alam niya ni Zulaika. So, ang ginawa ni Zulaika, lahat ng mga nag-ittiham sa kanya, nagtuhma, in-invite niya sa bahay. Nang in-invite niya sa bahay, nilagyan niya ng lahat sa kanila kasi mutakiin eh. Mutaki, ibig sabihin, nakasandal sila, pinabigyan sila ni Zulaika ng sikin, ng knife. Naghiwa-hiwa sila. Nakanganagan. Ano bang rason? Ba't tayo nandito? Ba't si Zulaika ganito? Anong rason nandito tayo? Ano ba to? Na nandoon na sila lahat, kompleto na sila. Sabi ni Zulaika kay Yusuf, Ya Yusuf, ukhruj alayhinna. Nandun na sila. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Binabigyan sila ng Zulaika, isa sa kanila, binibigyan sila ng sikin. Wa qalat ukhruj alayhinna. Nang nandun na sila sa lahat. At sabi ni Zulaika kay Yusuf, Yusuf, kung hindi ka nakinig sa akin, nagagawa tayo ng masama, ngayon makinig ka sa akin. Kung di, pakukulong kita. Sige Yusuf, lumabas ka sa kanila, magpakita ka sa ukhruj alayhinna. Nang lumabas si Yusuf, falamma ra'ayna akhbarnahun
akhbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Nang nakita nila si Yusuf, ra'ayna akhbarna. Na-amaze sila. Wa qatta'na aydiyahunna. Alam mo, ginamit ng Allah Ta'ala kalima, mubalag, qatta'a. Dalawang klase yan, qata'a wa qatta'a. Pag sinabing qata'a ar-rajul yada, naputol o sinugatan ng kanyang lalaki ang kanyang kamay, qata'a. Pag sinabing qata'a, pag ang qata'a at saka qata'a parang qatala wa qatala. Pag sinabing qatala ar-rajulu rajula, pinatay ng isang lalaki ang lalaki, qatala. Pag sinabi mong qatala, shadda, qatala al-mujrimuna ahlal qarya. Minasakar ng mga mujrim, criminal, ang people of the town. Sumubalag siya. So, hindi lang isang hiwa, nagkahiwa-hiwa ang kamay nila. At habang tinitignan nila si Yusuf, hindi alam ng mga kababaihan na hihiwa ng kanilang kamay. Hindi nila alam hiwa ng kanilang kamay. Sa isang event na lecture ko to, sabi sa akin ng isang doktor na relatives ko, sabi niya, Sheikh, subhanallah, anong klaseng gwapo ni Yusuf? Anong klaseng anesthesia yun? Doktor ako eh. Kahit anong anesthesia nilalagay ko sa aming pasyente, mayroon din tayo mararamdaman pa rin nila yung sakit, kahit may numbness. Pero si Yusuf, walang anesthesia, naging anesthesia, sobrang gwapo niya. Nagkahiwa-hiwa yung kamay nila at hindi nila alam na hiwa ang kamay nila sa sobrang gwapo ni Yusuf. Anong sinabi ng mga babae? Qulna hasha lillah. Sabi niya, God forbid. Ma hada al-bashar. In hada illa malakun karim. Sabi nila, hindi na to tao. Except ito ay noble angel. Nandun na sila. Nagulat sila. Sabi niya, hindi to tao. Ito ay noble angel. Nagulat sila. Anong sabi ni Zulaika sa kanila? Yan. Nakita niyo na? Yan ba ang biniblame nyo ako kung bakit siya gustong gawa ng masama? Sabi ni Zulaika, totoo. Ngayon na, aminin ko na sa inyo, totoo, tinangkaan ko siya ng masama, pero ayaw niya. Napaka-religious ng tao na yan. Hindi niya ako pinatulan. Pero, nakita nyo? Oo, inaamin ko, hindi ko na kaya. Ngayon, sabi ni Zulaika, anong nangyari sa inyo ngayon? Mas worse ang nangyari sa inyo. Ngayon, ibiblame nyo ko. Ganyan ang nakita ko. Kaya nagpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah ta'ala. Si Joseph, iniwala siya dito sa time natin. Kahit sinong pinakagwapo ipaharap mo sa tao. Pag ang babae nakita ng gwapo at binitik mong kanyang tenga, kahit sobrang gwapo nakikita niya, masasaktan siya. Kahit sobrang gwapo. Pero si Yusuf hindi lang pinitik. Nagkahiwa-hiwa ang kamay pero hindi nila alam na hiwa ng kamay nila sa sobrang gwapo ni Yusuf. Alayhi salatu wassalam. Pero nakita niyo si Yusuf, ganun na siya kasobrang gwapo niya. Ang mga babae naabangan na siya. Anong sinabi niya? Nagdua siya sa Allah Ta'ala. Sabi niya, Ya Rab, as-sidnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Sabi niya, Ya Allah. Sabi niya, Ya Allah, mas mainam sa akin. Sabi niya, Ya Allah, mas mainam sa akin ang makulong kaysa tawagin nila ako. Mas mainam sa akin ang makulong kaysa tawagin nila ako, Ya Allah, sa kasamaan. Dahil ang mga babae, nag-iisip na sila ng paraan kung paano nila makukuha si Yusuf, alayhi salatu wassalam. Pero anong sinabi ni Yusuf? Mas mainam sa akin, Ya Rab, ang makulong na lamang kaysa gagawa ng mga gawain na pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nakita mo si Yusuf, alam mo bakit? Alam mo bakit lahat ng mga propeta pinadala ng Allah sa sobrang gwapo? Kasi pag pinadalan tayo ng Allah Ta'ala ng mga propeta hindi gwapo, magkikipag-argue na naman ang may itsura. Kaya naman sila takot sa babae, walang babae dahil pangit sila. Sasabihin na naman ng mga taong mahilig sa Sasabihin naman ng mga taong mahilig sa dahil pangit ang propeta. No, hindi. Lahat ng mga propeta pinadala ng Allah Ta'ala, sobrang gwapo nila. Pero ang sinabi nila, tinago nila ang pagkagwapo nila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang sinabi ng Allah Ta'ala sa ayat. After sinabi ng Allah Ta'ala, sabi ng Allah Ta'ala, ginawa kong tao ahsanu taqwim, pinakamagandang mold na ginawa ko. Summa radadnahum asfala safilin. After namin ginawa sa pinaka best of the best, ilalagay ko sa sabi ng Allah Ta'ala sa impyerno. Bakit? Kasi ang tot ng tao, kung may itsura ka, gwapo ka, o maganda ka, swerte ka na.
Swerte ka sa mundo, pero malapit sa'yo yung fitna. Hindi ang pagkagwapo ay swerte, yan ay test. Hindi ang ganda, gwapo, yan ay test. Hindi yung pagkagwapo mo ginagawang pang TikTok or pinangaakit mo. Hindi ganon. Yan ay test ibinigay sa atin ng Allah Ta'ala. Kasi kung bakit? Kasi pag gwapo ka, maganda ka, malapit sa iyo ang test. Kahit umiiwas ka sa test, lalapit sa iyo yung fitna. Lalapit sa iyo. Pag kulang itsura mo, kahit lumapit ka sa masama, aalis sa iyo. Di ba? Yun ang pinagkaiba niya. Sa atin nakita mo, konting itsura lang, binigyan tayo ng Allah Ta'ala. May pa-artista tayo, may pa-model, may paramihan ng girlfriend, di ba? Kamitin, sabihin pa ng uncle, pamangkin, sobrang gwapo mo, paiyakin mo mababae. Subhanallah, napakagandang payo. Di ba? Pero si Joseph, alayhi salatu wassalam, subhanallah, ang sinabi niya, Qala Rabbi asidnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Ya Allah, mas mainam sa akin ang makulong kaysa tawagin nila ko, Ya Allah. In tasrif anni kaydahunna asbu ilayhin wa akunna minal jahilin. Ya Allah, kung hindi mo paalisin sa akin ang plano ng mga babae na to, Ya Allah, asbu ilayhim, baka madala ako, Ya Allah, tao lamang ako, wa akum minal jahilin, at mabilang ako sa mga jahil. Fastajaba lahu rabbu, at sinagot siya ng Allah Ta'ala. Nirescue siya ng Allah Ta'ala. Biruin mo na kulong si Joseph sa walang kasalanan niya. At never siya umalis sa kulungan hanggang i-declare siya na inosente siya. Hindi nagtagal, nandun sa kulungan si Joseph, nakulong siya dahil sa sobrang gwapo niya. Subhanallah. Nakulong siya sa walang kasalanan niya. Hindi magtagal, nandun si Joseph, nagdawa siya sa loob ng kulungan. Wadakala ma'ahu sidna fatayan. Lumapit sa kanya ang dalawang fatayan, dalawang binata. Nakulong din. Sabi ng isa, Joseph, the dreamer, interpret mo naman sa amin ang dream namin eh. Sabi ng isa, ako kasi napanaginipan ko, nagpress ako ng wine ng king. Kasi dati nagsiserve siya ng king eh. Tapos nakulong siya sa kadahilanan anuman. Sabi niya, napanaginipan ko, nag-squeeze ako ng wine sa king. Anong interpretation nun? Sabi naman ng isa, ako Joseph, napanaginipan ko, nagdadala ko ng hubos. Nagdadala ko ng tinapay, tas nilagay ko sa ulo ko, pilit kinukuha ng ibon sa akin at tinataboy ko, pinapaalis ko. Sabi niya, Yusuf, sabihin mo naman sa amin. Sabi niya, Yusuf, nabi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Ya Yusuf, nabi, sabihin mo sa amin, inform mo naman kami ano yung nakita namin at nakikita ka namin isa ka sa mga muhsinin. Sabi ni Yusuf alayhi salatu wassalam sa kanila, nandito na interpretation ng dream niya. Sabi niya, la ya'tikuma ta'amun tursukanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ay ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi. Allahu akbar. Sabi ni Yusuf, before darating sa inyong dalawa ang pagkain sa morning, tursakani, bibigay sa inyong provision, i-interpret ko sa inyo yung dream nyo dalawa. Kabla ay ya'tiyakuma, before darating sa inyong pagkain yung morning, i-interpret ko. Tapos sinabi niya, Zalika mimma 'allamani rabbi, yan ang tinuro sa akin ng aking Diyos Allah. Allahu akbar. Yan ang tinuro sa akin ng aking Diyos Allah. Inni taraktu millata qaumi la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum yuqinun. At in-specify niya na ganito yung mga mag-interpret ka ng dream. Hindi yung nag-interpret ka ng dream, ina-attribute mo maliban sa Allah Ta'ala. Dito nahulog tayo sa shirk. Nakita mo si Joseph, nang in-interpret ng dream, in-specify niya agad ang faith niya. Sabi niya, inni taraktu millata qaum. At katotohanan sa inyong dalawa, kayo ay makinig, sabi ni Joseph, ako ay dinidesign ko, pinapabayaan ko, hindi ko kinikilala ang religion ng mga tao, hindi naniniwala sa kaisahan ng Allah. Allahu Akbar. Dinidesign ko ang mga religion ng tao, hindi naniniwala sa Allah at hindi naniniwala sa akhirah. Wattaba'tu millata Ibrahim abai. At sabi ni Joseph, makinig kayong dalawa, ako ay naniniwala sa relihiyon ng aking ama na si Jacob, wa Ibrahim, at kay propeta Abraham na aking apo,
wa Ishaq na aking apo, si Abraham apo niya sa tuhod, wa Yaqub at aking ama. Wa ma kana lana an nushrika billahi min shay, at wala sa amin. Ako, si Abraham, si Ishaq, at ang aking tatay, wala sa amin ang gumagawa ng katambal sa Allah. Allahu Akbar. Zalika min fadlillahi alayna, yan ay fadl, favor ng Allah Ta'ala sa amin. Wa alan nasi walakin aktharan nasi la yashkurun. Yan ang favor sa amin ng Allah Ta'ala at sa mga tao, pero karamihan ng tao hindi marunong magpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sabi niya sa isa, before niya in-interpret ang dream, sabi niya, ya sahibay, o kayong dalawa na kasama ko dito sa kulungan, aarbamun mutafarrikuna khairum amillahu wahidil qahhar. Anong tingin nyo? Ang maraming Diyos ba mas mainam kaysa nag-iisang Diyos Allah na Diyos ng lahat, na may kapangyarihan sa lahat? Sabi niya, ano bang mas mainam? Maraming Diyos o isang Diyos lang ang tagahawak sa lahat, ang Allah Ta'ala? At napakaliwanag po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang sinabi ni Joseph. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha. Wala kayong sinasamba maliban sa Allah Ta'ala, except lahat ng sinasamba nyo, ginagawa nyo ng kwento, nilalagyan nyo ng pangalan. Ang may kasalanan nito, kayo at ang kanyong mga lolo, na gumagawa kayo ma'ansalallahu biha min sultan. At hindi kayo binigyan ng Allah authority, hindi kayo propeta, walang revelation na hulog sa inyo, pero gawa kayo ng gawa. Ito nangyari kay Yusuf. At sinabi niya sa isa, ikaw na naginip ka, na ang panaginip mo ay magbe-press ka ng wine, makakalabas ka sa kulungan, babalik ka sa trabaho. At ikaw naman, yung panaginipan mo na kinukuha sa'yo sa ulo mo yung kubus, ito tinatawag na khubsun, itong tinapay, ikaw ay nakakalungkot, ikukrusify ka, sabi ni Joseph. Alam nyo ba sa dalawa, sinong mas panalo doon? Kung tatanungin ko kayo, siguro ang sasagot nyo sa akin, Sheikh, ang panalo doon yung naligtas eh. Kasi naligtas ka sa kamatayan, bumalik ka sa trabaho mo. Hindi. Alam nyo ba yung mindset ng believer? Pag tinanong mo, sino nanalo sa dalawa? Yung namatay o yung nabuhay? Ang tunay na nanalo yung namatay doon. Dahil namatay siya, mayroon na siyang faith sa Allah Ta'ala. At hindi na nag-proceed ang life niya, namatay siya sa tauhid ng Allah Ta'ala. Yun ang ano. Pero yung buhay na yon, hindi niya pa alam anong ending niya. Oo, naligtas siya sa mundo. Bumalik siya sa trabaho niya. Pero hindi niya alam ang ending niya ba, kung mamamatay pa rin siya sa believer or disbeliever na siya. Pero yung isa, kung saan kinain ang ulo niya ng ibon, yun ang namatay sa faith, kung saan naniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi naglaon, isang gabi, nagkaroon ng panaginip. At sinabi ni Joseph sa isa sa naligtas, sabi niya, i-mention mo ko sa king mo para matakil ang kaso. Kasi tumagal si Joseph 9 years, mahigit na 9 years sa loob ng kulungan. So niya, mention mo sa king ang regarding sa kaso ko. Kung makakabunta ka na sa king, makakabalik ka na sa kanya as nagtatrabaho sa kanya. Hindi naglaon, isang gabi nagkaroon, nakalimutan din na yun ng nagpa-interpret kay Yusuf, ilang taon na rin hanggang nadagdag si Yusuf sa kulungan. Isang araw, isang gabi, nagkaroon ng panaginip ang Pharaoh. Pharaoh na talaga yung Pharaoh, yung pinaka-leader niya. Napanaginipan niya, sabi niya, qala al-maliku inni ara sab'a bakaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'u sumbulatin khudrin wa ukhra yabis ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntu lirru'ya ta'burun. Sabi ng king, kasi siyang king meron siyang mga bata, alalay ganyan, sabi niya, may napanaginipan ako kagabi. Sabi niya, napanaginipan ko kagabi 7 bakarat, cows, baka, siman na mataba, nakita ko sa dream ko, lumabas sa isang lake, sa isang vegetation, nakita ko sa vegetation, nakita ko 7 bakarat, napakataba, kinain sila ng 7 baka na payat, ijaf, na skinny. At nakita ko, sabi niya,
bungang kahoy, full of green, at yung ears, sobra lahat maganda. Then suddenly, sabi niya, naging ukhara yabis. At yung natalo siya, naging yabis, naging dry stalk, lahat nasira. Sabi niya, ano bang interpretation ng dream na to? So, hindi alam ng mga tao ang paano mag-interpret ng dream. Sabi nila, ng mga interpretation ng dream na alalay-alalay ng king, sabi niya, adghatu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Sabi niya, hindi namin alam, hindi kami bantog, hindi kami marunong regarding dyan. At doon mismo naalala ng isa sa time na nagpa-interpret siya kay Joseph, doon niya na naalala si Joseph. Matagal na panahon hindi niya naalala. Qala alladhina ja minhuma waddakara ba'da ummatin. At doon niya mismo sa present na kinala niya si Joseph, kung paano si Joseph mag-interpret. Ito na yung start ni Joseph. Ito na yung sinasabi natin, ano ang promise ng Allah Ta'ala. La tunabbi'annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun. Joseph, i-inform mo sila sa ginawa nila at hindi ka nila makikilala. Doon na na-remember ng isang lalaki na to na save siya, nagpa-interpret kay Joseph. Sabi niya, ala unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsiluni. Sabi niya, sasabihin ko sa inyong interpretation, King, sabi niya, King, alam ko, ako magsasabi sa inyong interpretation, padala nyo lang ako. Sabi niya, King, saan? Sabi niya, ila Yusuf. Nang pumunta sa kay Yusuf, kasi Yusuf nakalimutan niya yung kaso niya, at nandun na sa kay Yusuf, sabi niya, Yusuf, ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i bakaratin simanin ya'kulun na sab'un ijaf. Sabi niya, Yusuf, interpret mo naman yung ano ng king. May napanaginipan siya, 7 fat cows. Kinain ng 7 lean cows. Tapos nakita niya yung green ears, lahat nga, lahat yun naging yabis, dry stalk, lahat nasira. Sabi niya, ano interpretation nun, Joseph? Interpret nyo. Sabi ni Joseph sa kanya, interpret sa kanya, sabi ni Joseph, tazra'una sab'a sinina, dha'aban fama hasadtum, fadaruhu fi sumbuli illa qalila mimma ta'kulun. Sabi ni Joseph, 7 taon magkakaroon kayo ng bungang kahoy. Maraming ulan, maraming hayop, 7 taon, sunod-sunod. At fama hasadtum fadaruhu. At lahat ng mga naipon niya na harvest nyo, fadaruhu, papabayaan nyo na lang. Papabayaan nyo na lang. Diyan sila. At sabi ni Joseph sa kanila, ang matitira lang sa inyo, konti na lang. At ang pinakamalungkot, sabi ni Joseph, after ng 7 years of good fortune, darating ang 7 years. Ya'ti min ba'dihi dhalika sab'un shidad. Darating ang 7 years of famine. Lahat ng naipon nyo sa 7 years nun, hindi yun naabot. Masisira lahat. Mag-starve ko. Ya'kul na makaddamtum. Kakainin lahat ng tinago nyo, in-store nyo, prinosid nyo, wala, kakainin lahat. Lahun na illa kalila mimma tuhsinun, except mga konti lang natatago-tago nyo at hindi kayo magsusurvive. Sabi ni Joseph, yung 7 years of goodwill na yon, patuloy, 7 years. After that, 7 years of famine. Doon nagulat sila at nagulat ang Pharaoh. Nagulat siya, nung gagawin ko, paano to? Tapos, sabi ng Pharaoh, papuntay mo dito si Yusuf, gusto ko makausap. Sabi ni Yusuf, sabihin mo sa king, Allahu Akbar. Sabi ni Joseph sa kanila, sabihin mo sa king, hindi ako lalabas ng kulungan hanggang hindi makiklear ang aking pangalan at tatanungin ang mga kababaihan anong nangyari sa kanila sa day na naputol ang nagkahiwa-hiwa ang kanilang kamay. So kasi that time yung kaso na napabayaan, hindi na natakil ng king. At dito pinatawag ni king si Aziz, si Zulaika at mga babae, mga kasama niya. Doon niya tinanong, sabi niya, kwento nyo nga sa akin ano bang nangyari kay Yusuf? At doon na sila, sabi ng king, huwag kayong magsinungaling sa akin. Sabihin nyo sa akin anong nangyari kay Yusuf at gusto kong malaman ang katotohanan. At nandun na sila mga kapatid. Doon na sinabi ng mga babae, wala kaming nakitang kasalanan si Joseph. Siya ay napakalinis. Siya ay may takot sa Allah. Tapos doon nagsalita si Zulaika, sabi niya, al-an hasasal haq. Sa araw na to, marireveal ng katotohanan. At ilang taon nagsuffer si Joseph. Subhanallah, 9 years. Sabi niya, mahigit pa doon. Sabi niya, ngayon marireveal na, sabi ni Zulaika, ang katotohanan. Al-an hasasal haq. Wa ana rawadattuhu an nafsihi wa innahu minas sadiqin. Sabi niya,
Ako talaga yung may kasalanan, nagseduce kay Joseph. At siya ay isa sa mga truthful. At nagulat ang king, bakit nangyaring ganito? Tapos sinabi ni Joseph, nandoon siya. Sinabi ni Joseph, alam nyo ba? Sabi ni Joseph, ba't ko pinagawa to? Bakit gusto ko maklear up ang pangalan ko? Hindi siya kadahilanan kung anuman. Dahil Allahu Ta'ala syahidun. Siya ay syahid. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ako sa kalagayan ni Joseph, lalabas na ako. Pero ayaw nilabas si Joseph. Dahil gusto niya ma-free muna ang pangalan niya bago siya lalabas. Kasi ang ibig sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon, kahit masamang tingin sa akin ng tao, hindi pa ako malinis sa pangalan sa kanila, ang mahalaga nakikita ko ng Allah. Basta ako malinis sa pangalan ng Allah, pwede na ako lumabas. Ang mahalaga si Allah Ta'ala. Pero si Joseph, meron siyang gustong patunayan. Gustong patunayan. At nang doon na mismo, nang inadmit na ni Zulaika at mababae, at sinabi niya, alam mo kung bakit ko ginawa yon? Gusto kong masaksian nila, walang kasalanan. Liya'alama anni lam akunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdil kaidal kaidin. Allahu Akbar, kainin. Sabi ni Joseph, para malaman ni Aziz na aking ama na kumupkup sa akin na wala akong ginawang kasalanan sa kanya. Hindi ako naging treacherous sa kanya, hindi ako nag-deceit sa kanya, at ang Allah Ta'ala hindi niya ginagad ang mga deceiver. So para malaman ng aking tatay na si Katafer na hindi ako gumawa ng kasamaan sa kanyang asawa at wala akong ginawang masama. Yun lang ang gustong patunayan ni Joseph. Subhanallah. At doon na, inassign na siya ng king. Sabi ng king sa kanya, Ya Yusuf, qala al-mala, utuni bihi astakhlis li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka yawma ladhina al-makinul amin. Sabi ng king, Yusuf, utuni, halika dito. Fastakhlishu li nafsi. Sabi niya, falamma kallamahu, nagsalita na sa kanya, qala innaka yawma ladhina al-makinul amin. Sabi niya, sa araw na to, Joseph, ikaw dito sa amin, makinul amin. Ikaw in safety. Ikaw na ay walang pwedeng gumalaw sa iyo. Subhanallah, ito na yung ganti nag-start ng ganti sa kanya ng Allah Ta'ala. Kala, idz'alni, sabi ni Joseph sa kanya, O king, idz'alni ala kasainil ard. O king, ilagay mo ko, sabi ni Joseph, sa treasury ng kasi alam ko paano i-handle. Dahil ako nag-interpret ng dream na 7 years of famine at after ng goodwill meron famine. Sabi ni Joseph, ilagay mo ko sa treasury at ako mismo mag-aalaga, makakasurvive tayo ng 7 years of famine. Nagpagawa silang dome. Sabi ng king, sige, ikaw bahala. At sabi ng Allah Ta'ala, sabi niya, inni hafidun alim. At ako ay ever watcher sa ganon at alam ko ang aking ginagawa. Ilagay mo ako. Yun ang sabi ng Allah Ta'ala, kadhalika makkanna li Yusufa fil ardi layat yatabawwa minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha la yunidu azar al muhsinin. Sabi ng Allah Ta'ala, makkanna li Yusuf. Ganyan sabi ng Allah, nilagay namin si Yusuf sa position na gusto ng Allah Ta'ala after lahat ng test ng grades ng kanyang kapatid, nilagay siya ng Allah Ta'ala doon sa area kung saan ang test na yung magiging rason ang papasok ng kanyang prophethood at meron ng kapalit, kabutihan galing kay Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sabi ng Allah Ta'ala, papatamaan namin ng aming mercy sinong gusto namin at kakaawaan namin sinong gusto namin kaawan at hindi namin i-waste, hindi namin sisirain ang reward ng mga sila, yung mga good doers, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos sinabi ng Allah Ta'ala, wala ajrul akhirati khairu lil ladina amanu wa kanu yattaqun. At lalo na sabi ng Allah, ang ajar, ang reward ng akhirah hereafter, mas mainam sa mga sila na nanampalataya, naniniwala sa Allah, at sa iyaon sa mga sila may takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi nagtagal, habang si Joseph nag-handle siya ng mga kung paano niya i-deliver sa mga tao, ititibid sa mga tao, paano nila i-segregate within 7 years makasurvive sila. Hindi lang tinamaan ng Egypt, pati tinamaan ang area ng kanyang tatay. Biruin mo, 30 years hindi sila nagkita ng kanyang tatay, si Jacob. Sobrang miss na talaga siya ni Jacob. At hindi alam ni Jacob buhay pang kanyang anak na pinakamamahal niya. At yun na pala isang king na nagkaroon ng problema ang kanyang tatay, halos wala na silang makain, hanggang inutusan ng kanyang tatay, mga anak, pumunta kayo sa Egypt, bumili kayo ng makain, dahil sila rin tinamaan ng famine. At ang pinaka-movement ni Joseph,
Wajaa ikhwatun Yusuf fadakalu alayhi. Nang dumating na ang kanyang kapatid, dakalu alayhi, dumating na sila doon sa harap ni Joseph. Fa'arafahum, nakilala sila ni Joseph. Fahum lahu munkirun, at hindi nila nakilala si Joseph. Hindi nila alam si Joseph na pala yun. At nagulat si Joseph, kinabahan siya. Nakita niya mga kapatid niya, subhanallah, bata pa siya nang tinapon siya sa bir. Ngayon nakita niya sa harap niya. Falamma jahasum bijihasihim, qala utuni bi akhil lakum min abikum. Ang ginawa ni Joseph, nilagyan sila ng jihaz, adhisa. Pinairagay lahat ng mga kailangan nila. Pinalapit sila ni Joseph at pinagandang pagtimbang sa kanila. At tinanong sila ni Joseph, mayroon ba kayong kapatid? Sabi niya, mayroon kaming kapatid, isa pa. Nandun sa aming tatay, si Benjamin. Sabi ni Joseph, gusto ko dalhin yung kapatid nyo dito sa akin. Gusto ko makita truthful kayo. Ayoko nakikita magsinungaling kayo. Nakita nyo, sabi ni Joseph, kung gaano ako kabuti sa inyo. Binigyan ko kayo lahat ng kailangan nyo at pinadami ko pa sa inyo. Ngayon, huwag nyong sirain ang tiwala ko. Pag sinira yung tiwala, hindi na kayo makakalapit sa akin at hindi na kayo makakuha ulit ng kailangan nyo. At kayo mag-starve na, sabi ni Joseph. Sabi niya, sige, pipilitin namin ang aming tatay, dadalhin si Benjamin para mapatunayan sa'yo, O King, na truthful kami, hindi ka nagsusunungaling. Pero gagawin namin lahat kasi mahal na mahal siya ng aming tatay na si Benjamin. At hindi kumibo si Joseph at alam niya sino si Benjamin, ang kanyang bunsong kapatid na same silang nanay. Hindi lang siya kumibo, sabi niya, dalhin niyo dito. Nang umalis ng kanyang kapatid, pinalagay ni Joseph ang pera nila, pinangbayad nila, binalik sa kanila. Sinabi niya sa mga bata niya, sabi niya, ibalik mong pera nila. Nang dumaan na sila, pagdating ng mga kapatid doon sa ere ng kanilang tatay, agad sinabi nila, Kalu ya abana ma nabaghi. Aming tatay, ano pang gagawin natin? Hadihi bida'atuna ruddat ilayna. Sabi niya, tay, hindi na tayo makukuha ng kailangan natin. Ang sabi ng king, pag hindi daw namin nadala si Benjamin, hindi na kayo pakukuhain at hindi na kayo papalapitin sa kanya. Napakabait ng king tay. Pero tinanong niya kami sa kapatid namin, sinabi namin, mayroon kaming kapatid, ang pangalan niya si Benjamin. At sinabi sa amin, kung hindi papadala si Benjamin, hindi na kayo makakalapit tay. Anong gagawin namin tay? Nakita mo tay, binalik pa nga yung pera namin. Hadihi bida'atuna ruddat ilayna. At sabi, وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَدُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَئِيرٍ. At tayo, sabi niya, itong binalik sa atin ng pera, makaka-rescue pa sa ating kapatid at makakadagdag pa ng ating timbang sa bair, idadala natin tayo. Dadala namin tayo. Sige na, padala mo na sa amin si Benjamin. Ang sabi ni Jacob, kasi Jacob that time, nabulag na siya mga kapatid. Nabulag, hindi na halos makita ang kanyang mata sa kakaisip, sabi niya kay Joseph. Sabi niya, pero ano sinabi niya? Ang aking problema lahat, sinasandal ko lamang sa Allah. Sa Allah lamang ako nagko-complain, wala nang iba. Subhanallah. Sabi ng kanyang tatay, lan ursila ma'akum hatta tu'tuna mawthikan min Allah la ta'tunna bihi illa an nihata bikum. Hindi ko ipapadala ang kapatid nyo. Naalala nyo ba nang pinadala ko sa inyo si Joseph? Alam nyo ba gaano kasakit sa part ni Jacob? Nasisense niya mayroong kasalanan ng mga anak niya. Alam nilang totoo anong nangyari kay Joseph, pero ang tagal nilang tinago, ayaw nila sabihin. Kahit pinaparinggan sila ni Jacob, ang Allah nakikita kayo, ang Allah talabat kayo ganito. Hindi ba kayo naawa sa akin na nagsasuffer na ako ganito sa kapatid nyo? Takot sila magsabi ng katotohanan. Ano talagang ginawa nila kay Joseph? Sinasabi nila namatay, dinala nila sa tatay yung damit, bidamin kadib, dumala sila ng damit na dugo ng hayop nang hinawakan ni Jacob that time. Alam niyo yung damit, hindi napunit, kasi pag inano ka ng aso, mapupunit-punit ang damit nyo. Ang damit ni Joseph, intact. Tapos yung dugo, alam mo yung dugo ng hayop at saka dugo ng tao. Pero nung magawa mo, ayaw umamin. Yung parang alam mo yung sitwasyon, yung mahal mo sa buhay, may kasalanan, ayaw umamin sa'yo, pero nandoon, pinaparinggan mo na para umamin, ayaw pa rin umamin. Napakasakit na yun sitwasyon that time kay Jacob. Sabi niya, naalala niyo, pinadala ko sa inyong kapatid niyo, at sinabi niyo ganito, never ko na sa pagkakatiwala ang isa pang kapatid niyo sa inyo. Except, mag-promise kayo, saksi ang Allah Ta'ala, na ibabalik niyo sa akin ang kapatid niyo, except kayo ay masakop ng kalaban at hindi kayo makalaban, meron kayong excuse.
So, kailangan nyo mag-plead sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ta'ala lamang nagtatrust ako, sabi ni Jacob. Sabi ng mga anak niya, O aming ama, sasaksak kami sa Allah. Sasaksi kami sa Allah ta'ala na ibabalik namin si Benjamin. Totoo na to, ama namin, patawarin mo kami. Hindi babalik namin si Benjamin, ipadala mo sa amin para sa kabutihan natin lahat. Tapos sabi ni Jacob, parang kinakabahan ako sa king na yan. Kung sino man siya, hindi ko alam anong balak niya. Bakit kayo isasama lahat? Sabi niya, mga anak, ito lamang naisip ko, pag dumaan kayo, huwag kayo dumaan sa isang pintuan. Dumaan kayo ng iba-ibang pintuan, huwag kayo magsabay. Kung uhulihin kayo, isa sa inyo makakatakas, hindi kayo mahuli lahat. Yun ang payo ko sa inyo. Pero nang ginawa nila yun, dumaan sila sa iba-ibang pintuan, hindi pa rin nakatalo sa plano ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat pa rin nahuli sila. At nandoon na sila. Dala nilang kanilang kapatid. Sabi ni Joseph sa kanila, akin na, saan yung kapatid? Sabi niya, yan si Benjamin. Sabi niya, gusto kong kausapin si Benjamin. Pwede ba? Sabi niya, oo. Tapos pinandaan sila ni Joseph ng maraming pagkain. Nag-enjoy siya. Parang napakabait ng king sa atin. At tinawag ni Joseph ang kanyang kapatid na si Benjamin. Sabi niya, Benjamin, kilala mo ba ako? Sabi niya, bakit alam mong pangalan ko? Hindi ko pa sinasabi. Hindi mo ba alam, kilala ko, Benjamin? Sabi niya, ako si Yusuf. Ako si Yusuf, ang kapatid mo na ginawa ng masama ng mga kapatid natin. Huwag kang kumibo, Benjamin. Meron akong plano. Gusto mo bang sumunod sa plano ko? Ito yung kagusto ng Allah. Sabi niya, Yusuf, ikaw na ba yan? Napakatagal natin hindi nagkita. Sabi niya, Yusuf, ikaw na ba yan? Sabi niya, huwag kang kumibo. May plano ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Meron plano ng Allah ta'ala. Sabi niya, sige, okay lang ba sa'yo ilalagay ko yung sikaya, yung inuman ng king na gold sa bag mo? Kasi alam ni Joseph, ang punishment na yung pag nahuli doon, magiging slave ang nakahuli doon, magiging servant na siya ng king. Sa inyo, okay lang sa akin. Nang umalis na sila lahat, habang tuwang-tuwa sila, sabi, King, salamat sa lahat ng pagkain. Ganito, nang palayo na sila, lumabas na sila ng Misir. Pinahabol sila na Joseph sa kanyang mga sundalo. Sabi niya, kayong mga magnanakaw. Nang umalis na sila, ang sabi ng mga akbalu alayhim mada tafqidun. Tapos, thumma adzana al-muadzinu ayyuhal iru innakum lasarikun. Tumakbo yung mga guard. Sabi niya, ayyuhal iru, o kayo mga caravan, galing sa ibang lugar. Kayo ay lasarikun, nagnakaw kayo. Tapos humarap sila, faakbalu alayhim, humarap sila sa mga guard na to. Sabi nila, mada tafqidun, ano bang nawawala? Sabi nila, qalu nafqidu suwa al-maliku liman jaa bihi himlul ba'ir wa ana bihi za'im. Sabi ni isang za'im na leader ng pinadala ni Joseph, sabi niya, nawala ang suwa, yung sikaya, yung inuman ng king na gold, at kayo lang ang galing doon. Sabi ng mga magkapatid, subhanallah, sabi nila, laqad alimtum ma ji'na litufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Sabi niya, pinalaki kami ng tatay namin mabuti. Kahit gano'n nagkaroon sila ng hasad, napakabait ng mga kapatid ni Joseph. Hindi sila naggawa ng crime ng magnakaw ganito. Sabi niya, hindi kami pinalaki ng tatay namin magnakaw. Alam niyo, pumunta kami dito kasi sa pangangailangan namin dahil ganito. Pero never kami magnanakaw. Alam niyo yan. Sabi ng mga gwardya, fama jazao in kuntum kadibin. Alam niyo ba anong punishment kung kayo nagsisunungaling? Gano'n sila ka-confident. Sabi niya, sige, tignan niyo. Hindi kayo nagnanakaw. Hanapin yung gustong hanapin nyo. Inanap nila. Inumpisahan sa kapatid. Lahat na umpisa. Ang pinakala sinanap sa bag ni Benjamin. Nang nakita sa bag ni Benjamin at nilabas yung sikaya, nagulat ang mga kapatid. Sabi niya, Benjamin, nagnakaw ka? Ha? Nang nakita nila, Benjamin, anong ginawa mo? Nagnakaw ka? Tapos, wala silang nagawa. Nang sabi ng magkapatid, hindi kami aalis dito. Sabi na ni Ruben, yung panganay, hindi ako aalis dito hanggang ipapasama sa amin si Ben. Maawa kayo sa amin, sana sang king, maawa ka sa amin, sabi ni Joseph. Wala akong magawa, ito yung law. Anong law namin dito? Kung sino mahanapan ng nagnakaw ng aking inuman, siya ay magiging slave ko dito. Sabi niya, maawa ka sa amin. Ang tatay namin nalulungkot na. Hindi mo ba alam, sabi niya, meron kaming kapatid dati na nagnakaw katulad niya. Doon si Joseph hindi siya kumibig. Gusto na ni Joseph umiyak.
Meron kaming kapatid nagnakaw. Sinasabi nila magnakaw that time si Joseph, kasi nang maliit pa si Joseph, ninakaw niya yung idolatry, kung saan yun yung sinasamba ng ere sa mga people nila. Kasi alam niya yung idolatry, yun ay pinakamalaking kasalanan. Hindi niya ninakaw, parang sinira niya. Ay lang idolatry, katulad ng ginawa ng kanyang lolo na si Abraham, sinilang mga idolatry, mga Diyos-Diyosan. So yung term nila pagnakaw, sabi ni Joseph, hindi siya kumibo. Nang narinig ni Joseph, in yasrik fakad saraka akhul lahu min qablu, kung nagnakaw man siya king, ang kapatid niya nagnakaw din na unando, patawarin mo na siya. Faasarruhu Yusuf fi nafsi, tinago niyo Yusuf ang kanyang damdamin sa kanyang sa loob niya. Walam yubdiha lahum, at hindi niya na-reveal sa kanila. Sabi ni Yusuf sa kanyang sarili, qala antum syarrun makanan, kayo ngayon ay nasa worst situation na, sabi ni Joseph. Wallahu a'lamu bima tasifun, at ang Allah lamang nakakaalam lahat ng dinidescribe nyo na katulad ng sinasabi nyo. Sabi ng mga kapatid na to, ayyuhal asis, inna lahu aban shaykhan kabira. Sabi niya, ayyuhal asis, o asis, maawa ka sa kanya, meron siyang tatay na matanda na, shaykhan kabira, fakhud ahada makana, kunin mo na lang isa sa amin, wag lang si Benjamin. Kasi pag kinuha mo si Benjamin, hindi na kakayanin ng aming tatay, mamamatay na siya, kasi meron kaming kapatid, inna naraka minal muhsinin, at nakikita namin napakabait mo, mahawa ka naman sa amin. Sabi niya, kuha ka na lang isa sa amin, wag lang si Benjamin. Sabi ni Joseph, hindi pwede. Kung sino nahanapan doon ng aking inuman, siya dapat ang kunin. Wala silang nagawa. Nang bumalik sila sa tatay nila, wakala kabiruhum alam ta'lamuna anna abakum kad akhada alaykum mawthikan minallahi. Sabi ng kanilang panganay na si Ruben, sabi niya, hindi nyo ba alam, mga kapatid, ano ang ating covenant between us and Allah Ta'ala? Nag-covenant tayo sa Allah at ang ating tatay. Si Allah ang ating saksi. Ang Allah ang ating saksi. At anong ginawa natin dati sa ating kapatid si Yusuf? Ito ay bumabalik na sa atin. فَلَنَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي وَيَحْكُمُ اللَّهُ لِي. Hindi ako, sabi niya, aalis sa area na to. Lanabraha. Sabi ni Ruben, hindi ako alis sa area na to except iutos ng aking ama. At kung saan iutos ng ang aking ama, saka ako babalik sa atin. O di kaya, i-judge na ako ng Allah, mamamatay ako dito, never ako alis. Bumalik na kayo doon, sabihin nyo sa tatay, ang ating kapatid nagnakaw, wa huwa khairul hakimin. Bumalik kayo doon. Nang bumalik sila, sinabi nila kay Jacob, ya abana, inna ibnaka saraka, aming tatay nagnakaw. Aming tatay nagnakaw ang aming kapatid. Ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidin. O aming tatay, anong nakita ng aming mata, anong nasaksian namin, yun lang ang alam namin. Pero regarding sa ghaib, regarding sa unseen, hindi namin alam. Ang aming tatay, nasaksian namin ang pagnanakaw ng aming kapatid. Anong sinabi ni Jacob? Qala bal sawwalat lakum anfusukum fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Sinabi niya agad, yan lamang ang sinasabi ng inyong sarili, pero ang gagawin ko pa rin, sabi ni Jacob, better sa akin ang maging patient. Fasabrun jamil, asallahu ayyatiyani bihim jamia, at umaasa ko, ibabalik sa akin ni Allah, ibabalik sa akin ng Allah ang aking mga anak, si Joseph at ang aking Benjamin. Tapos umalis si Jacob, sabi niya, ya asafa ala Yusuf, o aking anak na si Yusuf, namimiss na kita ng sobra, anak ko. 30 years hindi niya nakita. Sabi niya, ya asafa Yusuf, abiyaddat aynahu minal husni, at yung kanyang mata nagkakaroon na ng white ang mata niya, sa kakalungkot niya, kakaiyak niya dahil kay Joseph. At nakita naman tao, ano bang nangyayari kay ano bang nangyayari sa Jacob? Bakit ka nagkakanya about kay Joseph? Sabi ni Jacob, qala innama ashku bathni wa husni ilallah. Lahat ng problema ko, lahat ng hinanakit ko, sa Allah Ta'ala lang ako nagsusumbong. Kay Allah Ta'ala lang ako sumasandigan sa lahat ng problema ko. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, at may alam ako galing sa Allah, hindi nyo alam. Ya banayya, o aking mga anak,
idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Okay, aking mga anak, sabi ni Jacob, pumunta kayo doon, hanapin niyo si Joseph. Naniniwala ko buhay pang inyong kapatid. At ang inyong kapatid na si Benjamin, la tayasu min rawhillah. At wag kayong mawala sa mercy ng Allah. Innahu la yayasu min rawhillahi illa al-qaumul kafirin. Walang naglos hope sa mercy ng Allah except those disbeliever. O mga anak, huwag kayong mag-lose hope. Falamma dakalu alayhi, nang dumating ang magkapatid, dala-dala nilang mga pera nila, inipon nila, sabi nila, ayyuhal asis, massanna ahlana dhur wa ji'na bidaatin musjatin fa'awfi lana qayla wa tasaddaqa alayna. O ayyuhal asis, nandito na lahat ng pera namin, binenta namin ang mga ibang ari-arian namin, inipon namin, tanggapin mo sa amin. Sobrang nahihirapan ng aming family, ang aming tatay. Please, ibalik mo na sa amin si Benjamin. Maging maawa ka sa amin, matasadda ka alayna, at magbigay ka naman ng charity sa amin. Alam namin napakabait mo. Inna Allah la yazil mutasaddikin. At ang Allah Ta'ala, i-reward ang mga sila nagbibigay ng alms giving charity. At doon si Yusuf, bigla siya nagsalita. Sabi niya, al-alintum ma fa'altum bi Yusuf. Alam niyo ba anong ginawa niyo kay Yusuf? Nagulat sila lahat. Ha? Ano yun? Sabi ni Yusuf, al-alintum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi id antum jahilun. Alam niyo ba anong ginawa niyo kay Yusuf at sa kanyang kapatid? Kayo in a state of jahil, ignorance. Hindi niyo ba alam? Sabi nila, kalu wa innaka la anta Yusuf. Sabi nila, ikaw na ba yan, Yusuf? Sabi nila, ikaw na ba yan, Yusuf? Sabi ni Yusuf, kala na Yusuf, wahada akhi. Ako na to si Yusuf. At yan ang kapatid ko, si Benjamin. Lakad manallahu alayna. Naging mabait sa atin ng Allah Ta'ala. Hindi nagalit si Yusuf. Nagulat ang kanyang kapatid. Lakad manallahu alayna. Innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudi'u ajral muhsinin. At sabi ni Joseph, lakad manallahu alayna. Nag-favor ng Allah Ta'ala sa atin. Katotohanan ng Allah Ta'ala, sinong may takot kay Allah at naging patient kay Allah sa test ni Allah, hindi pinapabayaan, hindi wini-wish ni Allah Ta'ala ang reward ng mga muhsinin. Qalat Allahi lakad atharakallahu alayna in kunna lakatiin. Sabi nila, ya Yusuf, ipanis mo kami, makasalanan kami. Katotohanan, pinili ka ng Allah Ta'ala sa amin. Wala kayong lahat ng ginawa namin, Yusuf, pero ikaw palang pinili ni Allah sa amin. Inna kunna katiin, laking kasalanan namin. Sabi ni Yusuf kanila, la tatriba alaykum. Walang punishment na magaganap. Huwag kayong mag-alala, mga aking kapatid. Lahat nangyayari na yung may hikmah, may wisdom galing kay Allah Ta'ala. Kailangan ko daanan yun para madaanan ko magiging propeta ko. At darating ako sa area na to para isave ko kayo at ang aking tatay at aking family doon. Dalhin nyo na lang dito lahat. La tatriba alaykum. Yagfirullahu lakum. Pero hingan ko kayo ng Allah Ta'ala ng kapatawaran sa Allah Ta'ala. Wa huwa arhamur rahimin. Dahil ang Allah Ta'ala pinakamaawain sa lahat ng maawain. Idhabu bi kamisi hada. Dalhin nyo tong kamisa ko sa aking tatay. Fa'alkuhu ala wajhi. At ipunas nyo sa kanyang mukha. Abihi ya'ti basiran. At babalik ang kanyang paningin. Nang papunta na sila doon magkapatid sa kay Jacob, malayo pa lang, sabi ni Jacob, parang naamoy ko ng anak ko si Joseph. Sabi ng mga tao, ano ka ba Jacob? Tumatanda ka na. Ano bang pinagsasabi mo? Sabi niya, maniwala kayo sa akin, naamoy ko ng mamahal kong si Yusuf na anak. Nang dumating mga kapatid, umiiyak sila, tatay, patawarin mo kami. Lahat ng ginawa naming kasalanan, plinanuhan namin si Yusuf. Buhay si Yusuf at siya ngayon yung king na yon. At binigay sa kanya, ito yung damit. Pinunas sa mukha ni Jacob at nakakita siya ng napakaliwanag at sinabi sa kanila ni Jacob, mga anak ko, alam makullakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Di ba sinabi ko sa inyo, anak,
Hindi lang ako kumibo sa inyo. Mayroon akong alam galing kay Allah at hindi nyo alam. Pero ayaw nyo umamin sa akin. Sabi na, Ya Abana, istagfir lana dunubana, inna kunnal katin. Tatay, hingin mo naman kami kapatawaran kay Allah Ta'ala. Kami ay makasalanan. Sabi ni Yusuf, Qala sawfa astagfir lakum, Rabbi innahu wal ghafur rahim. Hingan ko kayo ng kapatawaran. Sa Allah, siya ay ghafur rahim, of forgiving Allah Ta'ala. At nang dinala nila na ang kapatid nila doon sa Egypt, 30 years mahigit, saka nagkita si Yusuf at saka ang tatay. Subhanallah, grabing moment na pagkikita ni Yusuf ang kanyang tatay. At doon niya sinabi, Tay, diba sinabi ko sa dream ko, kasi nang dumating na kanyang tatay at saka mga kapatid, nag-bow down sila sa throne ni Yusuf, hindi para sambahin si Yusuf, kasi doon ang law ng Egypt, magbabow down ka sa king in respect. In respect, tinatawag doon sujudul ihtiram. Nang nag-bow down sila kay Joseph at ang kanyang nanay, at ang mga kapatid niya 11, doon na sinabi niya, Tay, di ba sinabi ko sa iyo na panaginipan ko 11 stars nag-prostrate sa akin, isang kamar at isang araw. Yung araw pala yun, Tay, ikaw pala yun, yung kamar ang nanay, at yung 11 na yun ang kapatid ko, ako pala ay magiging king. Sabi niya, anak, ikaw nga ay propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sobrang ganda ng story ni Joseph. At marami tayong mapupulot na aral, inshallah ta'ala. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng ating pagsubok ay makakayanan natin. At marami tayong napurot na aral ngayong gabi, inshallah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.